King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 11:27. Wala nang Nine Darkness Palace. Demigod Dark Ocean, hindi ko akalain na makikipagtulungan ka sa mga hindi tao. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Hindi niya akalain na may lalabas na hindi tao na demigod dito. Hihihi, kahit ano ay magagawa para sa huling tagumpay. Nang makitang ang tingin ni Zhao Fang ay naaakit sa kabilang laban, malamig na tumawa si Demigod Dark Ocean at mabilis na umatras. Gusto mong tumakbo? Malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang habang lock siya sa Demigod Dark Ocean at naglabas ng nagyayelong layuning pagpatay sa hangin. Ho! Isang madilim na lilang ambon ang biglang kumalat sa likod ni Zhao Fang at tumangay sa lahat ng direksyon, na tinakpan ang Demigod Dark Ocean. Ano? Ang Demigod Dark Ocean ay huminto sandali. Sa oras na ito, nagawa ni Zhao Fang na manatiling kalmado para atakihin siya ng hindi nag-aalala tungkol kay Zhao Yufei. Gayunpaman, ang Demigod Dark Ocean ay naging ganap na tulala pagkatapos tumingin sa Sacred King Wicked Sky. Isang Golden Eye of Heaven ang lumitaw sa itaas ng Sacred King Wicked Sky, at tila nakatanim ito sa loob ng Heaven and Earth habang malamig itong nakatingin sa ilalim ng malalim na gininto ang liwanag. Aatake na sana ang Sacred King Wicked Sky nang maramdaman niyang may pressure na dumaan sa kanya, at nagsimulang manginig ang kanyang kaluluwa. Inalis ng Sacred King Wicked Sky ang kanyang divine sense sa paligid, pagkatapos ay lumingon sa Eye of Heaven na nakatingin sa kanya. Ano ang nangyayari? Ito ay, nanginig ang katawan ni Sacred King Wicked Sky habang ang kanyang kaluluwa ay ganap na pinigilan. Ang hindi tao na demigod sa loob ng katawan ng Sacred King Wicked Sky ay ipinahiram lamang ang kanyang kapangyarihan sa Sacred King Wicked Sky. Ang pangunahing pinuno ng katawan na ito ay ang Sacred King Wicked Sky pa rin. Ang kaluluwa ng Sacred King Wicked Sky ay ganap na pinigilan ng Eye of Heaven ni Zhao Fang, at hindi niya naisip na lumaban. Yufei, umalis ka na. Sinubukan ni Zhao Fang na manalo ng ilang oras para kay Zhao Yufei, ngunit nanatili lang siyang tahimik na parang wala siyang reaksyon. Walang kwentang tanga. Ang hindi tao na demigod sa loob ng Sacred King Wicked Sky's Little World ay malamig na ngumisi habang naglalabas siya ng malakas na surge ng soul intent. Boom! Agad na kumalat ang isang demigod level soul intent. Pinigilan ng hindi tao na demigod ang kaluluwa ng Sacred King Wicked Sky, na saglit na nawalan ng kontrol sa kanyang katawan. Ho! Ang mga itim na sibat sa hangin ay agad na kinokontrol ng hindi taong demigod. May-ari ng spiritual race bloodline, mamatay. Isang masama at masamang boses ang tumunog mula sa loob ng katawan ni Sacred King Wicked Sky. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Eye of Heaven na nakatingin sa Sacred King Wicked Sky ay naglabas ng malakas na pag-alon ng eye intent na yumanig sa lupa. Isang walang katapusang purple and gold whirlpool na konektado sa isang walang katapusang purple maze ng mga ilusyon na agad na lumawak mula sa Eye of Heaven. Isang ipinagbabawal na kapangyarihan ang tumakip sa kaluluwa ni Sacred King Wicked Sky at sinimulang higop ito. Ang ipinagbabawal na kapangyarihang ito ay tila kapangyarihan ng isang Diyos. Walang makakapigil nito. Ang hindi tao na demigod na malapit ng kumilos ay ganap na napigilan ng ipinagbabawal na kapangyarihang ito at hindi na makagalaw. Paano ito posible? Ang eye technique ng brat na ito. Ang ekspresyon ng hindi tao na demigod ay naging gulat nang magsimulang manginig ang kanyang puso. Ang Eye of Heaven in the Sky ay naghihigpit sa kanyang kaluluwa at Sacred King Wicked Sky sa parehong oras. Paano kayang higpitin ng isang napakalate stage na Sacred Lord ang mga kaluluwa ng dalawang tao sa kanilang level ng sabay-sabay? Gayunpaman, ang hindi niya alam ay, nang ginamit ni Zhao Fang ang kanyang mga diskarte sa Eye Bloodline sa pamamagitan ng Eye of Heaven, mas malakas ang mga ito. Higit pa rito, kasalukuyang ginagamit ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng kanyang Little World of Illusions, kaya ang kanyang Soul Eye Bloodline techniques ay nabuff din ng kanyang Little World. Sa sandaling ito, hindi ginagamit ni Zhao Fang ang kanyang Gaze of the God ay para higupin ang kanilang mga kaluluwa. Pinipigilan lang niya ang kanilang mga kaluluwa, kaya mas nakatutok ang kapangyarihan. Ang mga eksperto ng Nine Darkness Palace at ang iba't ibang puwersa na kasalukuyang nasa Nine Darkness Mountain Range ay ganap na natigilan habang nakatingin sila sa eksenang ito ng may pagkagulat.
Malinaw na naiintindihan nila na ang Sacred King Wicked Sky ay nagtatago ng isang demigod expert sa kanyang katawan, ngunit ang hindi nila maintindihan ay si Zhao Feng ay nagpipigil ng dalawang demigod sa kanyang sarili. Ang demigod Dark Ocean ay kasalukuyang napakahina, at ang kanyang kaluluwa ay nalilito sa Little World of Illusions ni Zhao Feng. Idinagdag pa ang maliit na paws ang magnanakaw at ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na gumagambala rin sa kanya, at hindi makalusot si Demigod Dark Ocean sa kapangyarihan ng Little World of Illusions. Samantala, 10,000 milya ang layo, ang hindi kilalang ekspertong demigod sa loob ng katawan ng Sacred King Wicked Sky ay napigilan ng isa sa hindi makapaniwalang eye bloodline technique ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang mga dalubhasang naruroon ay hindi kayang pakalmayan ang mga alon na humahampas sa kanilang mga puso habang sila ay nakatitig kay Zhao Feng. Kalokohan, bakit naging ganito? Ang hindi tao na demigod sa loob ng katawan ng Sacred King Wicked Sky ay nagpumiglas, ngunit hindi niya nagawang makawala sa puwersang naghihigpit. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Biglang naglabas si Zhao Yufei ng isang malakas na pag-alon ng divine power. Weng! Weng! Ang malabong balangkas ng isang kristal na hugis diamante ay maaaring malabong makita sa noo ni Zhao Yufei. Nakuha ni Zhao Yufei ang hugis brilyante na kristal na ito sa ulo ng God Corpse. Hindi niya alam kung paano gamitin ang kapangyarihan nito noon, ngunit sa mga kritikal na yugto ng buhay at kamatayan ngayon pa lang, ang hugis diamante na kristal na ito ay konektado sa kanyang bloodline. Hua! Isang nakasisilaw na purple and gold na liwanag ang nagmula sa katawan ni Zhao Yufei. Lahat ng Yuan Qi sa loob ng ilang dosenang libong milya ay nagtipon patungo kay Zhao Yufei na parang yumuyuko sa isang Diyos. Ang eksenang ito ay muling nagpasindek sa lahat. Maaaring mas nagising pa ang kanyang spiritual race bloodline. Nang inig ang puso ng hindi tao na demigod nang maramdaman niya ang malakas na bloodline aura na nagmumula sa katawan ni Zhao Yufei. Biglang iminulat ni Zhao Yufei ang kanyang mga mata, at ang isang nakakatakot na divine power ang dumurog patungo sa Sacred King Wicked Sky sa kanyang harapan. Ho! Ikanaway ni Zhao Yufei ang kanyang kamay, at isang invisible surge of power ang bumaril patungo sa Sacred King Wicked Sky. Basag! Weng! Ang mystic light sacred power sa loob ng katawan ni Sacred King Wicked Sky ay agad na tumigil sa pag-ikot at nagsimulang mag-freeze. Ang katawan ni Sacred King Wicked Sky ay nagsimulang magyelo sa Yuan Qi. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Yufei ay lalong nagising. Naramdaman ni Zhao Feng ang nakamamanghang pag-akyat ng sinaunang bloodline na kapangyarihan at tuwang-tuwa. Ininspeksyon niya si Zhao Yufei at nalaman kung ano ang nangyayari sa kanya, kaya ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan para higpitin ang mga kaaway para pigilan silang maapektuhan si Zhao Yufei. Boom! Pang! Habang tinatakpan ng isang layer ng malakristal na Yuan Qi ang Sacred King Wicked Sky, biglang tumalon ang isang figure mula sa kanyang katawan. Whoosh! Ang madilim na kulay abo na figure ay naging isang madilim na bahid ng liwanag at agad na kumislap ng ilang libong milya, na wala sa kalangitan. Iyon ay isang hindi taong demigod. Gulat na sabi ng mga miyembro ng iba't ibang 3-star powers sa paligid ng Nine Darkness Palace. Nine Darkness Palace ang naglakas loob na makipagtulungan sa mga hindi tao. Ang ekspresyon ng Sacred King Earth Ghost ay sobrang mabangis. Ayos lang sana kung hindi na-expose ang hindi taong demigod na iyon, ngunit dahil kay Zhao Feng, nangangahulugan ito na halos tapos na ito para sa Nine Darkness Palace. Demigod Dark Ocean, ang Nine Darkness Palace ay aalisin sa Great Gun Lord Dynasty ngayon. Tumingin si Zhao Feng kay Demigod Dark Ocean, na nasa purple and gold maze pa rin, at malamig na ngumisi pagkatapos malutas ang mapanganib na sitwasyon ni Yufei. Nayanig ang puso ni Demigod Dark Ocean. Noong ginamit ni Zhao Feng ang Eye of Heaven, naramdaman ng Demigod Dark Ocean na may masamang mangyayari. Ngayong nalantad na ang hindi tao na demigod, hindi makakatakas ang Nine Darkness Palace sa mga kahihinatnan. Kung nagawang patayin ng Nine Darkness Palace si Zhao Feng, maaari nilang gamitin ang Sacred King Wicked Sky bilang scapegoat at ibigay ang lihim na pamamaraan sa mga kamay ni Zhao Feng sa Grand Imperial Hall upang makatakas. Gayunpaman, ang Nine Darkness Palace ay nawala ang lahat ng momentum,
at wala sa iba pang puwersa ang maglalakas loob na tumulong sa Nine Darkness Palace matapos mapagtanto na sila ay nakipagtulungan sa mga hindi tao. Ito ay ganap na tapos na para sa Nine Darkness Palace. Kung gayon, sabay tayong mamatay, Zhao Feng. Ang demigod Dark Ocean ay nagpakita ng isang nakamamatay na tingin habang itinoon niya ang kanyang mga mata kay Zhao Feng nang may walang limitasyong puot. Nagsimulang lumabas ang isang kritikal na pakiramdam ng panganib mula sa katawan ni demigod Dark Ocean. Hindi maganda, masyado akong malapit sa kanya. Naramdaman ni Zhao Feng na may mali. Dahil sa lapit sa demigod Dark Ocean, malamang na hindi niya maiiwasan ang kapangyarihan ng pagsira sa sarili ni demigod Dark Ocean. Shua. Isang itim na triangular na piraso ng metal ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Ang mga berde at gintong ilaw ay biglang nagsimulang kumislap sa paligid nito. Weng. Boom. Ang lahat ng kapangyarihan sa loob ng katawan ni demigod Dark Ocean ay agad na sumabog. Isang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan ng langit at lupa ang nawala. Ang lahat ng Nine Darkness Palace ay ganap na nawasak ng sabog ng kapangyarihan mula sa demigod Dark Ocean. Maraming mga upper echelon na miyembro ng Nine Darkness Palace at ang iba pang 3-star forces ang hindi nakatakas at napatay ng mapanirang puwersang ito. Ang isang demigod ng Nine Darkness Palace ay talagang nauwi sa ganito. Masisisi mo lang na nagtrabaho siya sa mga hindi tao. Ang iba pang 3-star forces ay agad na dumistansya sa Nine Darkness Palace. Sa kasamaang palad, si Zhao Feng ay masyadong malapit sa demigod Dark Ocean. Imposible para sa kanya na makaiwas sa pagsira sa sarili ng isang demigod. Ang elder ng isang 3-star force ay bumantong hininga sa isang pekeng tono, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagyelo sa sumunod na sandali at naging ganap na puti habang nakatingin sa gitna ng pagsabog. Nang magsimulang bumagsak ang alikabok, si Zhao Feng ay nahayag sa gitna ng pagsabog. Walang mga sugat sa kanya. Paano ito posible? Maayos pa rin siya. Iyon ay ang pagsira sa sarili ng isang demigod. Lahat, kasama sina Kunyun at Nan Gongsheng, ay tumingin kay Zhao Feng na hindi makapaniwala. Para silang nakatingin sa isang halimaw. Si Zhao Feng ay may casual na ekspresyon. Kung hindi lang sa katotohanan na mayroon siyang divine weapon, nasugatan siya kahit na sinubukan niyang umatras ng buong bilis. Mula ngayon, ang Great Gun Lord Dynasty ay hindi na magkakaroon ng Nine Darkness Palace. Si Zhao Feng ay lumutang sa hangin na parang Diyos habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa langit at lupa. Ang mga buhay pa ay natigilan at tulalang tumingin kay Zhao Feng. Hindi man lang sila naglakas loob na huminga ng malakas. Kung hindi sumuko ang mga mula sa Nine Darkness Palace, sila ay papatayin. Pagkatapos ay tumingin sa ibaba si Zhao Feng at pinagmasdan ang mga taong naruroon ng may matalas na mata. Plop! Ang ilan sa mga nakaligtas na miyembro ng Nine Darkness Palace ay agad na lumuhad sa lupa. Tumingin sina Nan Gongsheng, Kunyun, at Zhao Yufei kay Zhao Feng at nagpakita ng isang mahinang ngiti. Ang iba pang 3-star force ay ganap na tumayo. Tila, kung hindi nagsalita si Zhao Feng, hindi sila maglalakas loob na kumilos. Sa sandaling ito, ilang gintong sinag ng liwanag ang lumitaw sa kalangitan sa malayo. Sa pinakaharap ay ang Sacred King Feather Spirit. Itinoon at inis kanya ang kanyang divine sense sa Nine Darkness Mountain Range. Nandito sila para dumalo sa lihim na pagtitipon ng demigod Dark Ocean, ngunit sa hitsura nito, nagsimula na ang labanan sa pagitan ng Hall of Gods at Nine Darkness Palace. Higit pa rito, kakaunti lang ang mga miyembro ng Nine Darkness Palace na naroroon, at ang demigod Dark Ocean ay wala kahit saan. Nayanig ang utak ng Sacred King Feather Spirit. Natalo kaya ng Hall of Gods ang Nine Darkness Palace. Paano ito naging posible? Ang Nine Darkness Palace ay isang pinakamataas na 3-star force ng Great Gun Lord Dynasty, at mayroon silang napakalalim na pundasyon. Kahit papaano ay hindi sila kalaban para sa Hall of Gods, hindi sila dapat natalo ng ganoon kabilis. Higit pa rito, marami pang 3-star force na nakipagtulungan sa Nine Darkness Palace na naruroon. Ngayong natalo na ang Nine Darkness Palace, wala nang silbi ang deal sa pagitan nila at ng Grand Imperial Hall. Zhao Feng, naglakas loob ka bang salakayin ang Nine Darkness Palace? Tumingin si Sacred King Feather Spirit kay Zhao Feng at nagtanong sa malamig na tono.
King of Gods, Kabanata 11:28. Ang sitwasyon ng Lord Dynasty. At paano kung gagawin ko? Malamig na tugon ni Zhao Feng na may kalmadong ekspresyon. Tumigil ang Sacred King Feather Spirit. Medyo natakot siya sa malamig at mapanghamak na ugali ni Zhao Feng. Gayunpaman, kahit na alam ng Sacred King Feather Spirit na hindi siya ang kalaban ni Zhao Feng, nasa likod niya ang Grand Imperial Hall. Sa background na tulad nito, hindi niya kailangang matakot kay Zhao Feng. Ngayon na ang dalawang Lord Dynasties ay patuloy na naglalaban at maaaring magsimulang muli ng digmaan anumang oras, ang Hall of Gods ay winasak ang pinakamataas na 3-star power ng Great Gun Lord Dynasty. May nakatagong intensyon ka ba? Malamig ang ekspresyon ng Sacred King Feather Spirit habang nagtatanong. Ngayong nawasak na ang Nine Darkness Palace, kailangang sisihin ng Grand Imperial Hall ang Hall of Gods upang makuha ang lihim na pamamaraan sa mga kamay ni Zhao Feng. Kung si Zhao Feng ay maglakas loob na lumaban, ang Grand Imperial Hall ay may karapatang kumilos. Mukhang hindi alam ng Sacred King Feather Spirit ang nangyayari. Ang may nakatagong intensyon ay ang Nine Darkness Palace. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Anong ibig mong sabihin? Inihayag ng Sacred King Feather Spirit ang isang naguguluhang hitsura. Nang salakayin namin ang Nine Darkness Palace, nalaman namin na mayroong isang hindi tao na demigod na nagtatago sa loob ng Little World ng isang Nine Darkness Palace Elder. Lahat ng naruroon ay maaaring patunayan ito. Sabi ni Zhao Feng na may mahinang ngiti. Sacred King Feather Spirit, masisiguro ko ito. Hindi ko akalain na ang Nine Darkness Palace ay makikipagtulungan sa mga hindi tao. Ang aming mga mata ay bulag upang hindi makita ng malinaw ang Nine Darkness Palace. Ang ilan sa mga puwersa ay agad na dumistansya sa Nine Darkness Palace at nagsalita ng matuwid. Ang isang hindi taong demigod na pumapasok sa Great Gun Lord Dynasty ay hindi isang maliit na bagay. Bukod dito, napakaraming tao ang nakasaksi nito. Kailangan nilang umamin kahit ayaw nila. Ito. Ang Sacred King Feather Spirit ay natulala saglit. Hindi niya akalain na ang Nine Darkness Palace ay makikipagtulungan sa mga hindi tao. Nangangahulugan ito na dapat talaga nawasak ang Nine Darkness Palace. Sa halip na sisihin ang Hall of Gods sa pagsira sa naturang puwersa, ang Grand Imperial Hall ay kailangang gantimpalaan sila sa halip. Bakit nandito rin ang Sacred King Feather Spirit? Tanong ni Zhao Feng na may mapaglarong ngiti. Nagkataon lang na dumaan ako. Ang Sacred King Feather Spirit ay agad na natakot. Kailangan kong iulat ito sa Grand Imperial Hall sa lalong madaling panahon. Sabi ng Sacred King Feather Spirit bago pinamunuan ang iba pang miyembro ng Grand Imperial Hall at agad na umalis. Kailangan mahuli ng Grand Imperial Hall ang demigod na nakalusot sa Great Gun Lord Dynasty. Ang boses ni Zhao Feng ay pumasok sa tainga ng Sacred King Feather Spirit bago siya umalis. Zhao Feng. Nagngangalit ang mga ngipin ng Sacred King Feather Spirit. Kinailangan niyang bumalik na walang dala sa pagkakataong ito. Muling yumigting ang kapaligiran pagkatapos umalis ang mga miyembro ng Grand Imperial Hall. Ang mga miyembro ng iba't ibang puwersa ay tumingin kay Zhao Feng at sinubukang pasayahin siya. Lahat kayo ay nakipagtulungan sa Nine Darkness Palace, ngunit ang Nine Darkness Palace ay nakikipagtulungan sa mga hindi tao. Upang maalis ang iyong sariling mga hinala, ang tanging landas na natitira mo ay ang maging isang subordinate na puwersa ng Hall of Gods. Tumingin si Zhao Feng ng may seryosong ekspresyon at nagsalita sa isang mapagpasyang tono. Walang puwang para sa hindi pagkakasundo. Natahimik ang 3-star powers. Hindi nila akalain na magiging napakalakas ni Zhao Feng kahit nasirain ang Nine Darkness Palace. Siya ay nagbabanta sa halos 20 3-star power ng sabay-sabay, kabilang ang mga super 3-star force tulad ng Jiang family at ang Dong family ng 8 major families. Walang mali sa pagiging isang subordinate na puwersa ng tulad ng isang malakas na 3-star power. Ang problema ay nagkaroon ng malaking away sa pagitan ng Hall of Gods at ng Grand Imperial Hall. Kung hindi ka sumasang-ayon, kung gayon ang Hall of Gods ay dapat na bisitahin ka isa-isa. Muling tumunog ang malamig na boses ni Zhao Feng, at tumalon ang puso ng lahat. Maging ang demigod Dark Ocean ay kinailangang magwasak sa sarili matapos ang 4 na tao mula sa Hall of Gods ay dumating upang bisitahin ang Nine Darkness Palace.
Ang mga maliliit na puwersang tulad nila ay hindi makayanan ang pagbisita ni Zhao Fang at ng kumpanya. Ang Mountain Ocean Clan ay handang maging Hall of Gods subordinate force. Sa sandaling ito, nagsalita ang Grand Elder ng isang normal na 3-star power. Ang Earthfire Sect ay handang maging Hall of Gods subordinate force. May narinig pang boses. Ang mga puwersa na unang yumoko sa Hall of Gods ay normal na 3-star power. Matapos masaksihan ang lakas ni Zhao Fang at ang kinalabasan ng Nine Darkness Palace, hindi sila nang ahas na hindi sumang-ayon. Ang Earth Demon Cult ay handang makipagtulungan sa Hall of Gods. Ang tinig ng Sacred King Earth Ghost ay tumunog sa sandaling ito. Natigilan ang ibang malalaking puwersa. Hindi nila inaasahan na ang Sacred King Earth Ghost ay yumoko kay Zhao Fang ng ganoon kadali. Gayunpaman, ang dahilan ay napakasimple. Ang Sacred King Earth Ghost ay natakot kay Zhao Fang. Sa God Corps, ang Sacred King Earth Ghost ay nakipagtulungan sa Sacred King Feather Spirit at kasama para habulin si Zhao Fang, at tinulungan niya ang Nine Darkness Palace na makipag-ugnayan din kay Zhao Fang. Sa oras na ito, ang puso ng Sacred King Earth Ghost ay nasuspine pa rin sa himpapawid, natatakot na baka guluhin siya ni Zhao Fang. Nang makitang yumoko rin ang Sacred King Earth Ghost kay Zhao Fang, lahat ng iba pang puwersa ay pumayag sa mungkahi ni Zhao Fang. Tara na, lumipad si Zhao Fang patungo sa Nangongsheng, Zhao Yufei, Kun Yun, at Zhao Wan, pagkatapos ay iwinagayway ang Misty Spatial World at nawala. Makalipas ang kaunti sa 100 araw, kinuha ng mga miyembro ng Hall of Gods malapit sa Nine Darkness Palace ang Nine Darkness Mountain Range at nagtayo ng subdivision ng Hall of Gods doon. Ang pinuno ng subdivision na ito ay ang Darkness Ghost Clan, na dating isa sa pinakamalaking subordinate na puwersa ng Nine Darkness Palace. Ang balita ng Nine Darkness Palace na nawasak ay kumalat din sa Great Gunlord Dynasty. Isang kabuuang 5 tao ang dumurog sa Nine Darkness Palace at higit sa 100 ng 3-star forces. Ang Demigod Dark Ocean of Nine Darkness Palace ay hindi katugma ni Zhao Fang at kinailangan niyang sirain ang sarili ngunit hindi pa rin nagawang patayin si Zhao Fang. Nagulat ito sa buong Great Gunlord Dynasty at naging isa pang mainit na paksa ng talakayan kasama ang digmaan at ang God Corps. Ang lakas ng Hall of Gods, Upper Echelon ay nagulat sa mundo. Matapos kunin ang Nine Darkness Palace at higit sa 100 ng 3-star powers, mabilis na lumawak ang Hall of Gods. Parami ng parami ang puwersa ng Great Gunlord Dynasty, tulad ng Tai Family, ang Ji Family, at Black Screen Corner na nag-alok na makipagtulungan sa Hall of Gods. Ang Hall of Gods ngayon ang numero 1 kapangyarihan sa ilalim ng 4-star power. Isa itong napakalaking kapangyarihan na maihahambing sa Grand Imperial Hall at Sky Suspension Palace. Pagkalipas ng 3 buwan, ang demigod na nakalusot sa Great Gunlord Dynasty ay pinatay ng maraming eksperto sa pangunguna ng Grand Imperial Hall. Sa Gan Province, sa Grand Imperial Hall, ang kapaligiran ay napaka-tense sa loob ng isang malaking berde at gintong bulwagan. Nakatakda na ang momentum ng Hall of Gods. Kung si Zhao Fang ay magiging demigod sa susunod na ilang millennia, isa pang 4-star power ang isisilang. Bumantong hininga ang isang matandang Sacred King. Sa katotohanan, ang kasalukuyang magnitude ng Hall of Gods ay maihahambing na sa Grand Imperial Hall at Sky Suspension Palace, wala lang silang mga demigod expert. Si Zhao Fang ay tiyak na may lihim na pamamaraan na mayroon si Sacred King Samsara. Ang Hall of Gods ay tiyak na lalaban sa Grand Imperial Hall sa hinaharap para sa kontrol sa Great Gunlord Dynasty. Napakalungkot ng ekspresyon ni Demigod Tai Chi habang nagsasalita. Pagkasabi nito, muling tumahimik ang bulwagan. Ang itaas na echelon ng Grand Imperial Hall ay malubhang nasugatan sa pakikipaglaban sa True God, at ang mga demigod ng Grand Imperial Hall ay kailangang personal na lumabas dahil sa hindi tao na demigod infiltrator. Naging sanhi ito ng pag-aaksaya nila ng oras. Walang demigod ng Grand Imperial Hall ang nasa tuktok nila ngayon. Malamang, sa labanan sa pagitan ng Hall of Gods at Nine Darkness Palace, napigilan ni Zhao Fang ang Demigod Dark Ocean at ang isang hindi tao na demigod. Kahit na ang Demigod Dark Ocean at ang hindi taong demigod ay hindi pa ganap na naka-recover mula sa God Corps battle, ang pagpapakita ni Zhao Fang ay hindi makapaniwala. Nangangahulugan ito na,
Kahit na nakahanap ng dahilan ang Grand Imperial Hall para kunin ang pamamaraan, kailangan nilang magpadala ng hindi bababa sa 3 eksperto sa demigod. Paihinain nito ang kapangyarihan ng Great Gunlord Dynasty. Kung ginamit ng Dark Moon Lord Dynasty ang pagkakataong iyon para umatake, ang Great Gunlord Dynasty ay nasa kritikal na panganib. Ang Grand Imperial Hall ay nangangailangan ng ilang oras upang magpahinga. Kapag dumating na ang oras, ako mismo ang lalabas. Sa sandaling ito, nagsalita ang Demigod Dragon Emperor. Nasa pinakaharap siya ng bulwagan, at natatakpan siya ng mga gintong dragon na gawa sa liwanag. Ang Demigod Dragon Emperor ay orihinal na nagpaplano na subukan ang isang pambihirang tagumpay sa Heavenly Divine Realm pagkatapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala, ngunit ngayon ay kailangan niyang ipagpaliban ang planong iyon. Ang Demigod Dragon Emperor ay personal na kikilos. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ng mga miyembro ng Upper Echelon, at wala silang masabi. Bumalik sa Hall of Gods, nagkaroon ng maraming pangunawa si Zhao Feng matapos makipaglaban sa 2 ekspertong demigod. Inilipat ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique para mag-multitask. Ang unang 2 sa kanyang mga iniisip ay nilinang ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Wind Lightning Raging Finger. Kung si Zhao Feng ay hindi nagkaroon ng tulong ng Divine Power sa paglaban sa Demigod Dark Ocean, ang kanyang mga pag-atake ay magiging mahirap na makapinsala sa Demigod Dark Ocean. Ang kapangyarihan ng Wind Lightning Raging Finger kapag ginamit sa kanyang hintuturo ay napakaganda rin. Pinatunayan nito na tama ang landas ni Zhao Feng. Sinuri ng ikatlong bahagi ng kanyang mga iniisip ang Soul Splitting Technique. Matagumpay na nilinang ni Zhao Feng ang pangalawang antas ng Soul Splitting Technique, ngunit mayroon pa rin siyang Eye of Samsara, kaya kailangan niyang likhain ang ikatlong antas sa lalong madaling panahon at lumikha ng pangatlong clone kapag hinog na ang oras. Pagkatapos ay pumasok si Zhao Feng sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at near-e-play ang laban-laban sa Demigod Dark Ocean. Maraming matututunan mula sa Demigod Dark Ocean. Si Zhao Yufei ay pumasok din sa pag-iisa. Ang hugis brilyante na kristal na nakuha ni Zhao Yufei sa God Corpse ay sobrang misteryoso at pinahintulutan ang kanyang spiritual race bloodline na magising ng isang hakbang. Mukhang nakakuha din siya ng iba pang mga benepisyo na nangangailangan ng oras upang matuno. Parehong naghahanda sina Nan Gongsheng at Kun Yun na pumasok sa Heavenly Divine Realm. Sa simula ng panahon, hindi mabilang na mga eksperto sa Mystic Light Realm ang napigilan ng hadlang na ito at hindi man lang nahawakan ang hangganan ng pagka-Diyos. Ang hindi mabilang na mga demigod ay walang pag-unlad sa loob ng 12-dosenang milenyo at hindi nakalusot. Kahit na may karanasan si Kun Yun sa pagsisikap na makapasok sa Heavenly Divine Realm, kailangan niyang maghanda at ibigay ang lahat. Makalipas ang 1 taon, isang malakas na pag-agos ng sinaunang aura ang lumitaw sa Misty Spatial World na gumising kay Zhao Feng mula sa pag-iisa. Isang kulay bahaghari na Mystic Light Sacred Power ang nakapalibot kay Zhao Wan at binago ang kapangyarihan ng kalikasan sa loob ng Misty Spatial World. Ang kanyang cultivation at soul intent ay parehong umabot sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Nagpakita si Zhao Feng ng nabigla na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na mabilis na umunlad si Zhao Wan na maaabutan na niya ang kanyang sarili. Sa hitsura nito, minamaliit ko ang katawan na ito. Ngumiti si Zhao Feng. Ang katawan ni Zhao Wan ay nilikha ng Blood God Crystal at maraming mga bihirang materyales mula sa loob ng Blood Corpse. Pinagsama pa nga ni Zhao Feng ang ilang kapangyarihan mula sa God Blood dito. Kahit na si Zhao Wan ay walang bloodline ng Giant God Race, ang kanyang bloodline ay maaaring ituring na bahagyang nauugnay dito. Kasabay nito, ang iniisip ni Zhao Feng ay lumingon kay Zhao Wang. Kinokontrol ni Zhao Wang ang natitirang puwersa ng Nine Darkness Palace, at ginamit niya ang mga mapagkukunan ng Nine Darkness Palace at ilang natatanging lihim na kaharian upang maging isang Sacred Lord. Ang parehong mga clone ay ganap na nagmature ngayon. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang boses ni Bi Qingyu ay tumunog sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Master, mayroong ilang intel sa mga bakas ng Black Destruction Serpent Dragon. King of Gods, Kabanata 1129. Panganib ni Liu Qingyin. Nagpadala ng mensahe si Bi Qingyu sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay naging gulat.
Sa wakas ay may balita tungkol sa Black Destruction Serpent Dragon pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, hindi iginiit ni Zhao Feng na mapagkakatiwalaan ang intel para sa bagay na ito kung hindi ay alam na rin ito ng ahensya ng impormasyon ng Grand Imperial Hall. Imposibleng iwan ng Grand Imperial Hall ang Black Destruction Serpent Dragon na mag-isa. Kung makakita sila ng mga bakas nito, susubukan nilang patayin ito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tila dumaan sa baybayin. Sabi ni Bi Qingyu. Ang Hall of Gods ay nagmula sa coastal region, kaya halos bawat pulgada ng lupa sa paligid ay nasa ilalim ng kontrol ng Hall of Gods. Ang mga ahensya ng impormasyon ng Black Screen Corner at ng Imperial Skynet ay mahihirapang makapasok. Ang baybayin. Tumalon ang puso ni Zhao Feng habang nakatutok ang kanyang mga mata. Master, hindi kami masyadong sigurado sa intel na ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatanim ng Black Destruction Serpent Dragon ay masyadong mataas, at ang mga normal na tao ay hindi man lang maramdaman ang pag-iral nito. Nagpatuloy si Bi Qingyu. Mayroong mahigpit na mga kinakailangan sa pagiging totoo ng intel. Hindi nang ahas si Bi Qingyu na magulat ng anumang peke kay Zhao Feng, ngunit maraming beses nang sinabi sa kanya ni Zhao Feng ang tungkol sa isyong ito, kaya sinabi ni Bi Qingyu ang hindi pa nakumpirmang intel na ito kay Zhao Feng. Malapit sa baybayin, pwede bang? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakipagtulungan kay Bailin sa isang dahilan, si Zhao Feng. Gayunpaman, dahil ang pangalan ni Zhao Feng sa Great Gun Lord Dynasty kamakailan ay masyadong maliwanag at palagi siyang nananatili sa Hall of Gods, ang Black Destruction Serpent Dragon ay tiyak na hindi mangangahas na guluhin si Zhao Feng. Gayunpaman, sa tulong ni Bailin, tiyak na susubukan nilang humanap ng breakthrough point kung saan siya maaaring mapatay. Hindi naging mahirap para sa Eye of Destiny na hanapin si Liu Qingyin. Sa makatuwid, ang Black Destruction Serpent Dragon ay tiyak na nais na hulihin si Liu Qingyin at gamitin siya para pagbabantaan si Zhao Feng. Kung bumalik si Liu Qingyin sa kanyang bayan, hindi ba't ang Azure Flower Continent ay nahaharap sa sakuna? Nanginig ang puso ni Zhao Feng, at hindi siya mapakali. Ayon sa mga hula ni Zhao Feng, malaki ang posibilidad na bumalik si Liu Qingyin sa Azure Flower Continent. Nangangahulugan ito na ang Black Destruction Serpent Dragon ay pupunta rin doon kasama ang patnubay ni Bailin. Black Destruction Serpent Dragon. Bailin. Isang nakamamatay ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng. Hindi kailanman binanggit ni Zhao Feng ang kanyang lugar ng kapanganakan pagkatapos umalis sa Azure Flower Continent dahil ang Azure Flower Continent ay masyadong mababa ang level. Ang sinumang random na emperor mula sa Kang Ocean o ang Continent Zone ay maaaring ganap na sirain ito. Bi Qingyu, kailan ito naiulat? Agad na tanong ni Zhao Feng. 10 araw na ang nakalipas. Sagot ni Bi Qingyu. Baka mapigil ko pa ang Black Destruction Serpent Dragon. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay dumaan lamang sa gilid ng baybayin kalahating buwan na ang nakalipas, hindi magiging mahirap para kay Zhao Feng na makahabol. Ang tanging isyo ay hindi niya alam kung aling ruta ang dadaanan ng Black Destruction Serpent Dragon para bumalik sa Kang Ocean. Magiging okay lang basta maabot ko ang Azure Flower Continent bago ang Black Destruction Serpent Dragon. Biglang tumayo si Zhao Feng nang lumabas ang isang matinding liwanag mula sa kanyang mga mata. Panahon na para bumalik sa Azure Flower Continent. Bulong ni Zhao Feng. Kung maabot niya ang Heavenly Divine Realm sa hinaharap at pumasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, maaaring hindi na siya makabalik sa Azure Flower Continent. Pagkatapos ay nagbigay si Zhao Feng ng ilang mga utos kay Bi Qingyu. Iiwan ko rin sa iyo ang 5 disipulo ng Tai family. Naghanda si Zhao Feng ng ilang mga table tasks at ibinigay ito kay Bi Qingyu. Iniisip ko kung gusto ni Yufei na bumalik sa Azure Flower Continent. Pagkatapos ng lahat, iyon din ang bayan ni Zhao Yufei. Ang divine sense ni Zhao Feng ay nag-scan sa kung saan si Zhao Yufei ay nag-iisa, ngunit siya ay tila nasa kritikal na yugto at walang tugon sa kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Dahil iyon ang nangyari, nagpa siya si Zhao Feng na mag-isa. Whoosh! Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang braso at nawala sa gitna ng isang kislap ng pilak na liwanag. Sa sumunod na sandali,
umalis na si Zhao Feng sa Yu Province kung saan matatagpuan ang Hall of Gods. Gayunpaman, kahit na may Misty Spatial World, ang Ocean Smoke Pavilion lamang ang maabot ni Zhao Feng. Sa kalaunan, ibinuka ni Zhao Feng ang kanyang iskarlata na pakpak ng kidlat at lumipad sa walang limitasyong karagatan. Hindi nagtagal ay nakarating si Zhao Feng sa Nanlin Sea. Sa kasalukuyang bilis ni Zhao Feng, nagawa niyang maglakbay ng 10,000 milya sa isang iglap sa Boundless Ocean. Siyempre, pangunahing umasa si Zhao Feng sa Void Ocean Spiritual Palaces na nakalat sa walang limitasyong karagatan at ginamit ang kanilang teleportation arrays. Sa kasalukuyang cultivation ni Zhao Feng, ang isang maliit na bahagi lamang ng kanyang aura ay matatakot ang Palace Lords ng Void Ocean Spiritual Palaces na walang kaalam-alam, at personal nilang babatiin si Zhao Feng at tutulungan siyang gamitin ang kanilang teleportation array. Nag-iwan din si Zhao Feng ng isang grupo ng mga Spatial Markon kasama ang Misty Spatial World sa daan para mas mabilis siyang makabalik. Pagkalipas ng ilang dosenang araw, nagpakita si Zhao Feng sa isa sa Void Ocean Spiritual Palaces sa gilid ng Floating Dream Spiritual Zone. Biglang may naramdaman ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng. "Master, nandito ka." Tumunog ang masayang boses ng Old Monster Shoe. Naramdaman ni Zhao Feng na ang Old Monster Shoe ay malapit sa Floating Dream Spiritual Zone. Hindi bumalik si Liu Qingyin sa Azure Flower Continent. Tanong ni Zhao Feng. Dumating siya rito kalahating taon na ang nakalipas, pumasok sa mana ng Skychin Sacred Palace, at hindi na bumalik. Sinabi ng Old Monster Shoe ang lahat kay Zhao Feng. Ano? Nagulat si Zhao Feng. Namatay si Liu Qingxen sa ika-49 na palapag ng Fanlun Ancient Sound Palace sa kanyang nakaraang buhay. Si Liu Qingyin ay pumasok din sa Fanlun Ancient Sound Palace. Sa wakas ay naunawaan ni Zhao Feng ang ibig sabihin ni Liu Qingyin sa pagtatapos ng kanyang mga panaginip. Ito ang katapusan ng kanyang mga alaala. Sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, siya ay namatay sa Fanlun Ancient Sound Palace. Talagang nag-aalala si Zhao Feng kung matagumpay na makapasa si Liu Qingyin sa ika-49 na palapag. Si Zhao Feng ay pumasok mismo sa Fanlun Ancient Sound Palace, kaya alam niya kung gaano ito kahirap. Gago. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng nang may bigla siyang naalala. Kung ang huling target ng Black Destruction Serpent Dragon ay ang Azure Flower Continent, tiyak na makakarating si Zhao Feng bago ang Black Destruction Serpent Dragon. Ngunit maaaring hindi iyon ang mangyayari kung ang target ng Black Destruction Serpent Dragon ay ang Skychin Sacred Palace. Old Monster Shoe, itago ang iyong aura, at sa kritikal na sandali. Agad na nag-message si Zhao Feng kay Old Monster Shoe. Whoosh! Weng! Sa pag-iisip hanggang doon, ang Wings of Wind and Lightning sa likod ni Zhao Feng ay naglabas ng nakakasilaw na sinag ng liwanag. Lightning Wings Spatial Flash. Shua! Ang figure ni Zhao Feng ay sumanib sa hangin at nawala. Sa Skychin Zone, isang lalaking nababalutan ng kaliskis ng itim na dragon ang lumutang sa hangin. Nandito na ba ang taong gusto kong hanapin? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpakita ng nakamamatay na ngiti sa malamig na mukha nito. Mukhang may kakaibang kapangyarihan na humaharang sa lugar kung saan matatagpuan ang tao. Ang boses ni Bailin ay tumunog mula sa loob ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Ano? Sinasabi mo na hindi mo mahahanap ang posisyon ng taong iyon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagalit. Ang aura ng sinaunang panahon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay biglang may naramdaman at nag-scan gamit ang Divine Sense nito. Ang Divine Sense nito ay dumaan sa Skychin Sacred Palace at tumangay patungo sa isang malalim na kalaliman. Ang imahe ng isang sinaunang misteryosong palasyo ay lumitaw sa isip nito. Ang palasyo ay napakaganda at may kabuuang 49 na palapag. Napapaligiran ito ng parang panaginip na kulay na liwanag at nagradiated ng makapal na sinaunang aura. Maging ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi makita ang istruktura ng gusaling ito. Iyon ang dapat na lugar. Ipinadala ng Black Destruction Serpent Dragon ang imahe ng gusaling ito kay Bailin. Ang tanging lugar na hindi naiintindihan ng Black Destruction Serpent Dragon sa Skychin Zone ay ang Fanlun Ancient Sound Palace. Baka ito ang lugar, sabi ni Bailin sa mababang tono. Kalmado ang Skychin Sacred Palace,
at maririnig ang mapayapang tunog ng mga chin. Gayunpaman, isang nakakatakot na layunin ang biglang bumaba. Ang bawat nabubuhay na nilalang sa loob ng 10,000 milya mula sa Sky Chin Sacred Palace ay nararamdaman na nanlamig ang kanilang mga katawan, at lumuhad sila sa lupa habang tinatakpan sila ng maringal na puwersang ito na tila naghahari sa langit at lupa. Maging ang Palace Master of Sky Chin Sacred Palace, isang Void God Realm Emperor, ay lumuhad sa lupa at hindi makagalaw. Master. Umiling si Li Shui sa tabi ng Palace Master. Whoosh! Sa susunod na sandali, isang figure ang lumitaw sa itaas ng Sky Chin Sacred Palace. Maaari ko bang malaman kung bakit pumunta si Senior sa Sky Chin Sacred Palace? Tumikim ang Sky Chin Palace Master. Pakiramdam niya ay kailangan lang ng taong ito ng isang pag-iisip para sirain ang buong Sky Chin Sacred Palace. Hindi niya maisip kung anong klaseng kapangyarihan ang lalaking ito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi nag-abala sa Sky Chin Palace Master at dumating sa harap ng Fanlun Ancient Sound Palace sa isang iglap. Maaaring ang taong ito ay may kaugnayan sa babae mula noon. Ang Sky Chin Palace Master ay nagpahayag ng mapait at walang magawang ekspresyon. Kalahating taon na ang nakalipas, isang walang katulad na kagandahan ang dumating sa Sky Chin Sacred Palace, natalo ang lahat, at nakapasok sa Fanlun Ancient Sound Palace nang hindi gumagamit ng token. Ang lalaking hindi tao ay talagang dumating upang hanapin siya. Hindi ko mabuksan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon habang nakatayo ito sa harap ng Fanlun Ancient Sound Palace. Maaaring sirain ng kapangyarihan ng layunin nito ang buong Sky Chin Sacred Palace sa isang iglap, ngunit hindi nito nabuksan ang mga pinto sa palasyong ito. Senior, ang Fanlun Ancient Sound Palace ay nangangailangan ng token na ito upang buksan. Ang Sky Chin Sacred Palace Master ay nagbigay ng isang sinaunang silver token. Whoosh! Agad na lumitaw ang token sa harap ng Black Destruction Serpent Dragon. Weng! Ang kapangyarihan ng Black Destruction Serpent Dragon's intent ay direktang pumasok sa token na ito, at ang sinaunang silver token ay naglabas ng isang makinang na sinag ng liwanag. Boom! Bumukas ang mga pinto ng Fanlun Ancient Sound Palace, ngunit ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay bumagsak nang ipasok nito ang kanyang Divine Sense sa loob. Kailangan kong dumaan sa mga pagsubok. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay puno ng galit. Weng! Boom! Nayanig ang buong langit at lupa habang ang lahat ng mga eksperto sa loob ng 10,000 milya ay nakaramdam ng pagsabog sa kanilang mga ulo, at agad silang nagluwa ng dugo. Sa kasalukuyang cultivation ng Black Destruction Serpent Dragon, malinaw na masasabi nitong sinubukan ng palasyong ito ang Dao of Entertainment, ngunit walang alam ang Black Destruction Serpent Dragon tungkol dito. Malinaw na imposibleng dumaan ito sa anumang pagsubok. Kung ganoon nga, huhukayan ko na lang. Ginalaw ng Black Destruction Serpent Dragon ang layunin nito. Weng! Boom! Ang buong Fanlun Ancient Sound Palace ay agad na nagsimulang bunutin ng Black Destruction Serpent Dragon. Huwag! Magsasalita na sana ang Sky Chin Palace Master, ngunit tumigil siya. Kahit na maglakas loob siya, hindi niya magawang saktan ang senior na ito para sa kapakanan ng angkan. Sa sandaling ito, isa pang surge of intent ang lumitaw sa gilid ng Sky Chin Sacred Palace. May Sacred Lord dito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagsiwalat ng isang naguguluhang hitsura habang ito ay natangay gamit ang kanyang Divine Sense. Paano magkakaroon ng Sacred Lord sa isang mababang ranggo na lugar? Talagang may kakaiba. Sa sandaling ito, ang Old Monster Shoe ay naging isang sinag ng puting liwanag at lumipad palabas. Whoosh! Kinuha ng Black Destruction Serpent Dragon ang Fanlun Ancient Sound Palace at naging isang streak ng itim na liwanag na agad na nakarating sa Old Monster Shoe. Ano ang silbi ng isang Sacred Lord na nagtatago dito? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal bilang walang limitasyong intent-bound Old Monster Shoe sa himpapawid. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Sky Chin Sacred Palace ay nagsiwalat ng mga natulala na ekspresyon habang nakatingin sila sa eksena sa malayo. Isang Mystic Light Realm expert. Sila ay walang katulad na mga eksperto na mayroon lamang 3 star na puwersa. Bulalas ng mga elder ng Sky Chin Sacred Palace.
Bakit may Sacred Lord na nagtatago malapit sa Skychin Sacred Palace? Ngunit ang Mystic Light Realm Sacred Lord na iyon ay hindi man lang makalaban sa lalaking hindi tao. Nanginig ang Skychin Palace Master habang humihinga siya ng malamig. Tiningnan din ni Li Shuei ang eksenang ito nang may nanginginig na puso. Ilang dosenang milya ang layo mula sa Skychin Sacred Palace. Black Destruction Serpent Dragon, ayaw mo talagang mabuhay no? Ang lakas ng loob mo na makitungo sa master ko. Ang Old Monster Shu, naganap na pinaghigpitan ng Black Destruction Serpent Dragon, ay biglang tumawa. Ano? Ang iyong Panginoon? Si Zhao Fang. Ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging gulat. Sa sandaling ito, isang gintong Eye of Heaven ang lumitaw sa kalangitan. Tila ito ay nakatanim sa langit at lupa, at ito ay kumikislap ng malalim na gininto ang liwanag habang ito ay malamig na nakatingin sa ibaba.